Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moses at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong neyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa ebanghelyo natin ngayong umaga, gumamit si Jesus ng dalawang hayop. Ito ay ang aso at baboy. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Ano po yung aso at bagay na banal? Dahil po sa kasaysayan at kultura ng mga Hudyo, sila ay naniniwala na sila ang banal at bayang tinawag ng Diyos. Kaya kung ikaw ay isang taong kabilang sa angkan ng mga Hudyo, ikaw ay banal. Kung ikaw ay naniniwala sa mga kautusan ni Moses at sumusunod sa mga panuntunan nito, ikaw ay banal. At ang mga aso ay inihahihalin tulad sa mga hentil o paganong hindi kabilang dito. Kaya hindi mo pwedeng ibigay kung anong meron ka sa mga asong gumagala upang lapain ang mga nasa palibot nito. Kung matatandaan ninyo na ang isang karanasan ng Canaanite woman nang humihingi ng tulong kay Jesus, hindi ba tinawag din na mga aso at tuta noong pangyayaring iyon? Ikalawang hayop na ginamit ay ang baboy. Ang baboy ang isa sa pinakamaruming hayop na kinoconsider ng mga Hudyo. Kaya huwag kayong magtatapo ng perlas sa mga baboy. Anong ibig sabihin ng perlas?
Kung ikaw ay mayroong malinis na pinanggalingan, katulad ng mga Hudyo, hindi ka makikiisa sa mga baboy. Ang bagay na ito ay ginamit ni Jesus upang pag-ibahin ang bagay na tinatahak ng tao. Kaya sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus na pagsumikapan ninyong pumasok sa makitid na pintuan, narrow gate, narrow path, narrow road, sapagkat mahirap pumasok dito. Mas madali daw at mas maraming pumapasok sa malawak na daan, sapagkat ang malawak na daan ay walang panuntunan at walang batas na sinusundang galing sa Diyos. Pero ang makipot na pintuan, against sa malapad na pintuan, ay mayroong patutunguhan. Ang malapad na pintuan ay patungo sa kapahamakan. Ang tawag natin doon, eternal damnation. Dahil walang nakikinig, walang pinakikinggan, ang lahat ng pumapasok sa malapad na pintuan ay ang mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Ang makipot na pintuan ay mayroon ding katapusan, mayroon ding pupuntahan, at ito ay ang eternal life o buhay na walang hanggan. Binibigyan tayo ni Jesus ng 200. Daang makipot at daang malapad. Sinong gugusto sa makipot na pintuan na siyang pinagdaanan ng ating Poong Jesus Nazareno? Sino ang gugustong lumakad dito na pasan-pasan ng krus, pero sa dulo nito ay naroon ang tagumpay, naroon ang pagkabuhay, naroon ang kaharian. Pero mas maraming pinipili na lumakad sa malapad. Bakit? Dahil ito ang attitude ng tao. Huwag mo kong pakialaman. Huwag mo kong sermonan. Huwag mo kong sabihan kung ano ang tama o mali. In fact, minsan sinasabi pa ng iba, mind your own business. Pero hindi mo alam, ang kalayaang meron ka ay ang pagpili sa tama at hindi pagpili kung saan ka mapapahamak. Sa Ebanghelyo po ngayon, malinaw ang ibinibigay ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan o walang katapusang kapahamakan. Huwag po tayong gumaya sa mga aso na kahol ng kahol at palaging nanggagalaiti sa nananahimik na tao. Huwag tayong gumaya sa mga baboy. Dahil kung ikaw ay sasama sa mga baboy, marurumihan ka din.
at iyon ang gusto nila. Ang marumihan ka at maging katulad ka nilang marumi sa paningin ng Diyos. Be practical, dahil ang paglalakbay patungo sa Diyos ay kailangang totoo, dahan-dahan, pero consistent. Hindi pwedeng iba-iba ang paglakad sa daan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng consistent? Kahit maliit na pananampalatayang meron tayo, pero araw-araw, tuloy-tuloy sa paglalakbay patungo sa Diyos. Nung ako ay na-assign sa isang simbahan, meron akong napansin na isang taong very consistent sa kaniyang pagsisimba. Palagi siyang nakaupo dun sa isang lugar na hindi mapapansin ng tao. Pero araw-araw, nandoon siya. Umulan, bumagyo, mawalan ng kuryente, nandun siya at nakaupo at nagsisimba sa araw-araw. 15 minutes bago mag-umpisa ang misa, naroon na at tahimik na nagdarasal. Hindi kilala, ayaw magpakilala, tahimik na umuupo, nagdarasal, aalis. Araw-araw, consistent. Hindi natin kailangang maging kilala sa lipunan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas maganda pa ngang hindi ka napapansin, pero totoo at tunay ang tapat na pananampalataya mo sa Diyos. Hindi kailangang 1,000 ang iyong ibibigay, pero nagbibigay ka ng piso araw-araw, consistent, totoo, tunay, mas nakikita ng Diyos ang katotohanan ng iyong kalooban. Ito ang narrow gate. Ito ang makipot at maliit na daan. Mahirap, pero araw-araw mong ginagawa dahil gusto mo ring makarating sa kaharian ng Diyos. Huwag po kayong magsimba kung may hihilingin lang kayo sa Diyos. Huwag po kayong magsimba kung masaya lang kayo. Huwag kayong magsimba kung birthday nyo lang ngayon. Huwag kayong magsimba kung kayo lang ay magte-take ng exam next week. Huwag kayong magsimba kung gusto nyo lang mahingi o makita ang sagot ng Diyos kung makapag-a-abroad ka next week. Magsimba ka anuman ang sitwasyon mo sa buhay. Magsimba ka kung ikaw ay masaya o malungkot. Magsimba ka kung may hinihiling ka o wala. Magsimba ka kung pangit ka o maganda. Magsimba ka kung naligo ka o hindi. Sapagkat ang mga iyon, hindi mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga sa Diyos ay ang dahan-dahan, unti-unti, nagtsatsaga tayong makapasok sa makipot na pintuan. Yun ang tama. Yun ang tunay. Dahil mas titingnan ng Diyos ang puso ng taong humaharap sa Kanya. Ito po ang diwa ng Ebanghelyo ngayon. Pagsumikapan natin, mahirap, pero sa kaduluhan, naroon
ang sarap. Pagpalain tayo ng poong may kapal.